Mayong adlaw kanyang tanan mga ka-YouTube subscribers. Nakadungog na ba mo aning panultihon nga muampo pa'y tigre? Mao kani ang atong uluhan sa atong suwat nga atong pagkabasahon ug tagaag kinabuhi nga pinada sa ato ang subscriber nga si Divina. Dear Papa Joe, mayong adlaw nimo, ako di ay si Divina. Usa ka minyo pero way anak. Sa tibok na akong kinabuhi, usa ra gyud ang akong pangandoy o giampo pirmi sa Ginoo. Ngunta tugahan mi og anak sa kumbana nga si Jamil. Pulo na katuig naming kasal ni Jamil, okay man ang among kaminyoon, malinaw ang among pagpuyo bisan og gitag-an ng daan sa among mga kaila o pamilya nga di gyud mi magmalipayon kay lagi. Lahi mi og batasan ni Jamil. Isog kayo ni, istrikto, gikahadlukan sa mga dautan, pero friendly sa mga maayo nga mga tao. Dili gyud na moatras og away si Jamil. Di magpalupik og sukmagay unsaon nga maskulado masab kayo nga akong bana. Dako nga tao og taas pa gyud ang height niya. 6-footer. Praktisado sa bugat nga trabaho unya magbarbell pa gyud. Kada adlaw og mag-practice og boxing. Pastime niya magsigig sukmag sa sako nga binitay nga dunay suod nga bas. Mao ang gihimong punching bag, Papa Joe. Gikadlukan ang akong bana labi na sa mga dautan ug way makaako nga magsurang-surang niya or magbugal-bugal bisan pa mga hubog nga mga batanon. Mahadlok niya kay managpa ra ba dayon ang akong bana. Nagpuyo demi sa kagamay nga baryo kundiin ang tanang tao managkaila. Paryente ra namo ang barangay chairman mao nga gi-appoint si Jamil nga leader sa barangay Tanod sa Amoa. Si Jamil good ang hinungdan nga nganong ni minus-minusan ang kagubot sa among lugar kay di man gyud magpanuko og sagpa si Jamil sa mga tao nga dautan og binuhatan. Sama nitong usa kay gayon nga nag-away ang usa ka magtiayon nga itago lang nako sa pangan nga Tonyo ug Tonya. Hubog kayo si Tonyo nga niabot sa ilaha gikan na nari. Pildiro magud si Tonyo sa tari. Mao nga gipahimungtan niya ang iyang asawa nga nagugos pagani silang duha ka tuig nga anak. Imbis magdala og bugas ug sudan si Tonyo para sa gigutom niyang asawa ug anak nga way nilungag, gikulata man niya ang iyang asawa bisan og nagugos pa ni og bata. May na lang kay nakadagan si Tonya. Naghila kini nga niadto sa balay namo ni Jamil nga kugos gihapon ang iyang anak nga naghilakpod in taon sa kahadlok. Jamil, tabangi ko gikulata ko sa kumbana. Matod pa ni Tonya. Naghigda-higda anong si Jamil sa mong lantay niya to kay gikan pa siya ga-duty sa barangay. Pero di ni makaako nga dunay pobreng asawa nga pasipadan sa bana. Gisulob dayon ni Jamil ang iyang t-shirt dayon na naog sa mong balay o gisundan pud nako kay gabi na ba niya to. Paspas ang lakang ni Jamil nga niadto sa balay nila ni Tonyo og Tonya. Naabtan pa namo si Tonyo nga nagsigit-syagit ug nagpanawag kang Tonya. Tonya, asam ka? Dali. Kay wa pa ko man nimo kulata. Matod pa ni Tonyo nga hubog na kayo ni nga nagsandig pa silang bungbong. Giatubang ni Jamil ang hubog na Tonyo. Oy, Jamil, anong niyaman ka? Nagpalaban na sa nimo ang asawa? Di ko mahadlok nimo eh. Salig ka nga ikaw ang pinakaisog din sa atong lugar. Musukol ko nimo. Matod pa ni Tonyo. Oh, mas maayo kung musukol ka. Ako, mo'y atubang nga. Arin ako, ipagawas na mong kaisog. Ayaw sa mong asawa nga huyang o pilaray kusugan ni mong asawa nga imong kalatahon. Matod pa ni Jamil. Tungod kay hubog man si Tonyo, nakalimot na siya nga si Jamil ang iyang kikatubang. Nihana din siyang kumo si Tonyo. Pero wa pa gani siya makasukmag. Gisagpa siya og kusog kayo ni Jamil. Usa ka sagpa pa lang ang nilanding sa papangig ni Tonyo pero ni sarasay na kini. Wa pa gani kabalan si Tonyo og giusban na sa sagpa ni Jamil sa iyang pikas aping og natumba na kini sa saog og wa na kabangon. Wa ko masayod og nakuyapan ba ni o naditso nagkatug kay wa naman ni bangon. Hinuon nakadungog kog hagok nga murag ni diritsog tug. Tungod lagi sa duha ka sagpa nga nadawat niya kang Jamil. Gibiyana mo si Tonyo nga ingon na yadto. Di pa daw tumamatay, ingon si Jamil. Wa ra ko nabalaka.
Nanguli mi si Jamil sa mua og naabtan pa namo si Tonya nga among gibilin sa balay. Wa na lang namo papulia. Dito na namo gipahigda o pagkabuntag na namo gipapauli sa ilaha. Pero gihatod namon duha ni Jamil. Pagabot namo sa ilaha, naabtan namo si Tonyo nga nagtukong silang pantawan nga luoy kay naong. Nagtungok nga murag manok nga gidungoy. Maklaro pa gani ang puwa sa naong nga lakra sa pagsagpa kang Jamil niya. Oh, diyan ay mong asawa o anak oh. Usaman, kulatahon pa nin mo kusab sa Tonya. Pangutana pa ni Jamil nga tukang Tonyo. Dili na. Mubo pantubag ni Tonyo nga nagduko o halata kay nga nauwaw sagol kahadlok. Maayo, unya, muhinom pagkagusab. Pangutana pa ni Jamil niya. Dili na. Tubag pa ni Tonyo. Nakatawa ko sa nubaga ni Tonyo nga murabag wa kinilaing nga word nga nahibawan nga puros dili na. Maurag yun na, ampo nga nanggawa sa iyang baba. Sa tinuod lang, dili kini mao ang unang nahitabo nga sama nilang Tonyo ug Tonya. Dagan pa mga natabangan si Jamil nga magtiayon ug kasagaran kanang mga bana nga mangulatag asawa, masagpaan gyud niya. Mahadlok in taon og musaad nga di na mousab. Sa mong lugar, respetado si Jamil. Mahal kay siya sa mga asawa o sa mga tiguang o batanong babae pero gikahadlukan siya sa mga tao nga dunay dautan nga binuhatan. Tinuod nga gikahadlukan siya sa mga tao labi na katong mga idaran. Pero wa madugay, dunay mga bagong tubo, mga batanon o gulitaw nga mga tigas-tigas na ug wa makauyon sa pamalakad ni Jamil. Usahay, madunggan nako sa merkado nga mga batanon nga magtapok ug ilang istoryaan si Jamil. Hambog kay tawan na feeling ana niya Ginoo, magari-hari diri sa tuwa murag nakatag-iyas ng lugar. Matud pa sa mga batanon. Salig man na siya kay mayo man mangamot, karatista man kuno na. May mangamot mo nga sensayuno ragsagpa mga tao nga musupak niya. Tubag pud sa usa ka batanon nga lalaki. Matabang na karatista og maigo nas kong hait ng kutsilyo. Siya rog di gyapon nabdutlan. Kada adlaw bay ako magbaid. Matud pa sa usa ka lalaki. Tungod sa akong nadungog, ako di yung giwarningan si Jamil. Ayaw na lang siguro palabi Jamil, kay lahi na ba yung mga bagong tubo karon? Kung saan na lang tabangan ka na nila, mugamit sa ginagiban. Kanya ikaw ba, kamutog yun ang imong gigamit. Huwag ka nakidabi sa kutsilyo na lang. Matug ko pa nga to niya. Di pwede nga way kahadlukan ng mga tao din sa tuwa. Mubalik tong naandan nilang kagubot ka na magbinuntagay o inom doon. Niguli, ilang himong pansimpag ilang mga asawa. Ay kabalakan ako Divina. Dako og pagtahod nako ang mga tao dinhi. Di sila kaako nga musukol nako. Katong mga batan lalaki nga imong nadunggan kutob na to hambog ila. Paglabay ko sa kabuan Papa John ni abot ang akong gikadlukan. Giadto ko sa among silingan o gibalita nga gidala ko no sa ospital sa lungsod si Jamil kay gipariglahan sa mga lalaki. Ginerbyos ko sa mga balita. Wa ko maglangan og nagdali ko og adto sa ospital sa lungsod. Samtang nagsakay ko sa tricycle paingon sa ospital, wa ko'y hunong sa pagrosaryo nga unta masalbar lang ang akong bana. Ikamatay gud nako ug mawa si Jamil sa akong kinabuhi. Jamil, pagpakabuhi in taon ay kong biyae. Matod ko pa. Nga nagsyagit gawa sa emergency room kundi natuwa si Jamil gitabang. Usa ka nurse ang niduol nako. Nay, hiluman lang nato ha, kalma lang gud. Matod pa niya. Unsay hilom, unsay kalma. Usa na ako pagkalma og mamatay na nga akong bana. Tubag pa nako nga naghilak nako niya to Papa Joe. Nay, kisa paingon nimo nga mamatay imong bana nga okay raman siya, gitahi ra mas doktor nga samad nga medyo taas pero di makilaw. Matod pa sa nurse. Ha? Kung mauna, layo ra sa kamatayon ng akong bana nga si Jamil. Uoy, ang iyang samad nay layo ra kay tinae. Tubag pa sa nurse. Dito pa ko nakaginawa og tarong nga okay ra di ay nga kumbana. Layo ra sa makayaw nga kahimtang. Naglingkod lang ko sa gawas ug nagpaabot kung kano sa mahuman. Paglabay sa mga 2 ka oras gipatawag nako nga pwede nako nga makikita sa kumbana. Diha ra siya sa emergency room ug di na siya i-admit kay okay ra man siya. Igo ra gitahi ang iyang samad. Naluoy kay ko sa kumbana nga naghigda. First time niya nga naka-experience og hospital Papa Joe. Jamil, tanawan resulta na imong pagkahiro-hiro ning atong baryo. Ikaw na ang nasamdan karon. Gingnan bitaw tika nga mo resign lang kas pagkabarangay tanod. Matod ko pa niya.
Divina, kalma lang diha. Ayaw og saba-saba kay maikog tas mga doktor ug nurse diri. Okay raman ko, wa ko maunsa. Ako pa, kalig-on ako. Tubag pa ni Jamil. Unsa mo gyud nahitabo ha? Kinsa may namarigla nimo? Pangutana ko pa niya. Wa ko makaklaro kay ngit-ngit pero doon ako'y pagduda. Ugma, minigawas na ko. May bawaan na nako. Dila raway labod ato mga bataa. Tubag pa ni Jamil, Papa Joe. Nakaila ko sa kumbana. Mayo siyang tao, matinabangon pero kumaw na gani unahan, di na gyud mo atras. Di po ni magpautang. Mubawas gyud ni. Di gyud ni siya mahimutang og di makabawas. Nakauli na mi sa Mambalay si Jamil pero wag yapon siya mahimutang o gusto na gani unta siya nga mulakaw para pangitaon ang mga tao nga iyang gidudahan. Naobserbahan pud nako nga balisa kayo nga kumbana. Murag di siya mahimutang nga natumba ng iyang garbo. So sa pila ka katuigan siya nga nagari-hari sa mong lugar. Way makaako og surang-surang niya. Way makaako og sukol niya basta siya ni masuko. Unya karon gipariglahan lang siya sa mga lalaki nga di pa klaro o kinsa gyud. Human sa duha ka adlaw nga pahuway sa balay, nag-ilis na si Jamil kay naa siya lakaw. Nagduda nako mao nga ako siyang gisundan. Wa ko masayop kay niadto siya sa balay sa may boundary sa mong baryo ug pikas baryo. Nakita gyud nako nga gikwilyuhan niya mga batanong lalaki nga naglingkod sa gawa sa payag. Tugan, kung di ka gusto nga masakitan, ikaw ang nagparigla nako no. Kisa pa may kauban nimo. Isog pang asulti ni Jamil sa lalaki nga naa sa edad 18 pataas. Nagkurog-kurog ang lalaki nga naglingo-lingo kay wako siya kasayuran. Wala. Unya, unsam ni black eye nimo? Napakay mga bunogs bukton ug naong nimo. Oh? Nakailakay ko kung di nigikan ni mga kinumuha. Matod pa ni Jamil. Giaksyonan og sagpa ni Jamil ang lalaki mong dali ni nga ni angkon. Oo, sige mo angkon ako. Usa ko sa lima nga ni parigla nimo pero wa man taon ko kaigo nimo kay tanawa o. Ako pa manggani ang nabunog kay maayo kay ka mangamot. Gihatagan ni Jamil og papel ug lapis ang lalaki. Oh, nay papel ug lapis oh. Isuwat diya mga pangan sa mga kauban. Matod pa ni Jamil. Nagkurug-kurog ang kamot sa kahadlok nga gisuwat sa batanon nga lalaki ang mga pangan siyang kauban. Nakabantay si Jamil nga tulura ang pangan nga gisuwat unya ikaupat siya. Asa man ko saan eh? Kuwang ni. Wani mo giapil ang inyong leader. Singhag pa ni Jamil. Gikuha sa lalaki ang papel o gisuwat ang pangan sa ilahang leader. Akong gibasa ang pangan og nasyakay ko. Di ko makatuo nga kailaran ako ang ilahang leader. Si Jowly. Si Jowly ang inyong leader? Daan palagigog ko. Wa ko masayop sa akong pagpangagpas. Ang tampalasang lalaki human niya pakuwawi si Jane isog pa nga yaw-yaw ni Jamil. O, si Jowly nag-recruit na mo. Unsaon nga nauwaw man siya sa imong pagsagpa niya. Gisukmag pagyud nimo siya. Nagdumot siya ato o gusto siya nga mubawas nimo. Tubag pa sa batanong lalaki. Di ko makatuo nga mabuhat ni Jowly kay kaslunon na baya sila ni Jane. Nahug na baya og kami ang mga ginikanan ni Jane. Para sa inyong kasayuran, si Jane, akong manghod nga babae. Duha ra mi kabuk igsuon. Manghod nako siya og napu ka tuig kay dugay man kay ko nasundan. 10 anyos pa lang si Jane diyang namatay sa aksidente ang among ginikanan. Bagong minyo pa lang mi niadto ni Jamil. Human sa lubong sa akong mga ginikanan, si Jamil gyud ang ni-offer nako. Ato na lang sa gupon si Jane Divina kay og adto ni siya sa imong lula. Di matarong og bantay kay tiguang na biya to. Mas mayo na nga kita makagiya niya og tarong kay kuyor ba kay mga panahon ron. Matod pa ni Jamil. Sigurado ka Jamil okay ra nimo? Unya okay ra pud nimo nga mubuhi og mupaskwela sa akong manghod? Pangutan ako pa. Siyempre, okay ra nako. Asa pa man na paingon ng imuhang imo biya na igsuon. Usa pa, wa man tay anak. Si Jane na lang atong anak-anakon. Matod pa ni Jamil nako. Teenager pa lang ko diyang naoperahan ko og matris mong wa na ko'y matris. Di na ko kaanak. Ganahan kay kong bata. Ganahan kay bata si Jamil pero bisan pa og kay balo na siya nga daan nga di ko kahatag niya og bata gipakaslan lang gyapon ko niya. Mahal gyud kuno kay ko niya. Okay raman sab.
Gituman ni Jamil ang iyang mga panaad nga mahalunpod og panggaon ko niya ug di ko pasakitan. Bisan pa og astig siya sa gawas pero kung arina nako, buutan kay siya. Wa jud ko'y laing gikahadlukan dinhi sa kalibutan divina. Gawas ra gyud sa Ginoo. Ikaw ra gyud hadlok sa kay kun nimo. Matod pa ni Jamil diri nako. Gituman po niya yung saad nga panggaon niya og isipon nga anak si Jane hangtod nga nagdalaga kini og nakauyab dayon. Karong bago lang nananghid namo nga magminyo na siya. Si Jowlie, ang pamanuno ni Jane, 20 anyos og 18 si Jane. Ang ikalagutan ni Jamil kay wa malanggan ni humana ni Jane ang iyang kurso. First year college noon ta si Jane pero niundang lagi kay magminyo sila ni Jowlie. 3 days after sa pagpamay ni Jowlie sa mua, namisita kini kang Jane. Okay naman unta nga nag-istoryanay silang duha sa mga veranda. Lawom na kayong gabi pero wa pagyapon mo uli si Jowlie sa ilaha og sige pa og pangigham. Si Jamil sign nga gusto na niya nga papaulion. Nakatuog na pugko og wa na ko makabantay sunod nga pangitabo. Mao na lang ko namatan nga saba na kayos gawas. Wa sa kong tupad si Jamil. Nibangon ko og gitan-aw sa gawas og nganong saba kayo. Dito nakita nako si Jamil nga gisagpa og balibali si Jowlie. Uy Jamil, usa may natabo? Anong gisagpa man nimo balibali si Jowlie? Pangutana ko pa ngadto niya. Usaon nga di na ko nisagpaon, kumahim o pagin ako ning patio ni lakiha, tampalasan, isog pa nga tubag ni Jamil. Kay ngano lagi? Usam day gibuhat ni Jowlie nga ganiya so pa ko katug nagstoryanay pa man sila Jane sa veranda. Matod ko pa. Na, di kakatuo divina. Ang higal nga Jowlie, wa nam lang gyud kapaabot silang kasal. Giuna-una man gyud, tubag pa ni Jamil nako. Nakapangutkot ko sa kong ulo. Kami pod baya si Jamil, niya to nagtilaw-tilaw pod baya may bisan wa pa migi kasal. Okay raw ta magtilaw-tilaw sila. Ang nakadaot lang kay dito pagyud sa gawas gibuhat. Dito ay sa may kasagingan, dito gilapa ang Leos Carnero. Wa oroy kauwaw nga makit-an pagyud sila sa mga silingan niya. Mo ni report nako diri. Naabtan nako nga nagkabayo ni sa kasagbutan ay pakauwaw lang. Iskandalo gyud tinuod kay hangtod ang mga silingan nakibaw nga nagskandal sila sa kasagbutan taliwa sa kasagingan. Mo to hinungdan nga suko kayo si Jamil ug iyang gisukmag si Jowlie o niya gipatilaw sa iyang signature nga balibaling sagpa. Tungod sa kauwaw ni dagan si Jowlie kay gilerungan naman siya sa mga tao samtang si Jane isuot sa mga balay nga naghilak. Gisundan ako manghod nga mo'y akong naabtan nga nang hipos siya mga sinina. Asa man ka Jane? Pangutan ako pa niya. Muhawa na ko diri ate. Mauwaw na ko sa mga tao nga nag-iskandalo ko. Adto na lang ko silang lula. Tubag pa niya. Wa na ko kapugo nga nilakaw si Jane Papa Joe. So kaniya tong adlaw wa na gyud siya mapakita namo ni Jamil. Ako na lang gipasagdan og maayo man sab nga magpabugnaw na siya kay init kayo ang ilang skandalo sa mga silingan. 5 ka adlaw ang nilabay abi na ko og maoke na ang tanan. Gihatagan na mo time si Jane nga motago sa balay sa kong lola og nagpaabot pud si Jamil nga mobalik si Jowlie sa mong balay para mangayag pasaylo. Pero imbis nga mangayag pasaylo, doon na siya dautan nga giplano. Usa ka gabi niya to diyang naglakaw si Jamil gikan sa barangay hall. Ila kaning giatngan sa may mingaw nga dapit. Kauban ni Jowlie ang lingupat ka mga batano lalaki kay gusto lang baslan si Jamil. Sagpagsagpa o pagpakauaw niya. Pero bisan pa og 5 sila nga nagtabang, wag yapoy makapildi sa kumbana. Masila pagani ang nabunog pero day kutsilyo si Jowlie ug mao'y nagdunggab o mao'y nidunggab kang Jamil ug main lang kay nakalikay nga kumbana. Daplis ra ang samad pero gitahi sabgyud sa doktor. Mao na ang istorya kung anong nahiabot sa ingon ni Anto ang kagubot. Wa na muli si Jane sa mambalay. Wa na po ko idea og madayon pa ba ang ilahang kasal. Ug ang labaw na kong nga gikabalakan kay ang pagpanimaos ni Jamil. Sa upat ka lalaki, apil na ang ilahang leader nga si Jowlie. First time nga nakabantay kong Jamil nga bothered kaayo. Wagid siya mahimutang o gusto niya nga panimaslan dayon ang upat ka mga lalaki. Di ko niya katulgan o di niya masagpaan o balibali ang matag-usa kanila. Pagkaugma sa buntag, sa iyo na sab nga nilakaw o gipangita ang sunod nga naa sa listahan. Ug tuod man dali ra kay nakitaan ang gipuy-an kay gamay ra biya nga mong baryo.
Wala mo ila si Jamil nga naang ginikanan sa batanong lalaki. Gisagpa ganyang balibali ang naong sa mga lalaki. Wara man po nilaban ang mga ginikanan niini. Ningon pa gani nga kuwang pa kuno, pun ipa. Badlungon mo po kayo ni Bataa, Jamil. Uy, mayra po na nga masagpaan na ni mo eh. Kung gusto ka, pun ipa na. Bunali nagsilig diri ay. O di ba kaha, paludhanan mo kasin. Matod pa samahan sa maong batanong lalaki. Wala intensyon pa si Jamil nga maoy mo disiplina silang anak. Katungod nila nga mupitol silang anak o dili si Jamil. Ang tuyo rin ni Jamil niyato nga patagmon ang bata para di na mugara o para pod ipakita nga bisan og bag-os lang tubo. Si Jamil ragyapon ang hari-hari sa mong lugar. Siya paghihapon ang nagsuot sa korona sa mga astig sa mua. Og way si bisan kinsa ang makailog ani. Pagkaugma lain na sab nga pangan ang na-erase ang listahan og nasakpan niya. Ang usa ka salarin nga muiskapunta nagdala pa og bag ug ambot asa mo adto. Nagkurog ang batanong lalaki nga nangaypasaylo kang Jamil. Dili na kuno siya mousab. Paguli ni Jamil sa mua, nihigda sa sopa o gipatong ang kamot sa agtang. Duha na lang yun. Duha na lang paninglo na ko. Silang gibuhat na ako. Yaw-yaw pa. Nini. Jamil, dili de pwede nga palabyo na lang na mong hitabo ah. Kinahanglan gyud ka nga mubaos. Para asa man ha? Para ingnon gyud ka nga ikaw gihapon ang hari-hari dinhi sa tuwa. Di man siguro importante nga ipalabas nimo nga isog jud ka. Di man nimo na ikamatay og ingnon kanila nga wa ka kabaos. Matod ko pa niya. Pero kalit siya nga nitindog og nangisog. Itumba niya ang bangko sa nga tubangan ug may pagkaguba. Nakuratan ko sing kaisog. Mura naman siya na warfake na gud kaayo. For the first time gibuhaton niya nako. So kad mi nakasal, never gyud ko niya nga gisingkahan o gibundakan sa mga gamit. Pero karon tungod lang sa gikuptan niyang reputasyon, nagrigor ang iyang utok ug ako pa ang naangin. Gisabot lang gyapon nako siya nitong higayuna. Kay bawo ko nga init lang iyang tungod kay nilaya si Jane sa mua. Pinangga gyud namo si Jane kay mura na tug anak namo. Pagkaugma gipangita ni Jamil ang ikaupat sa iyahang listahan. Dugay kaniya nakit-an kay gilimod man sa iyang mga ginikanan. Usa ka silingan namo ang nitug-an nga tuaw daw sa payag sa bukid nagtago. O giadto din ni Jamil ang giingon nga payag. Nagsunod pug ko kay gusto ko nga mabantayan si Jamil. Kailam ko niya kung unsa ka init ang iyang Naamtan na mo ang batanong lalaki sud sa payag nga wa pagami kasulod nagluhod na nga naghilak. Pasaylo ako Jamil, si Jowly manggod. Siya ang nag-convince na mo yun nga ang ekonomi nga mubawas ni mo kay isog ra kay ka. Tigas-tigas kuno ka diri sa atuan lugar. Matod pa sa batanon nga lalaki nga mo ni duol kang Jamil o giplastada na niya daan ang aping sa kamot ni Jamil. Oh, di akong aping Okay na ni sagpaon ni mo. Sige na Jamil, ayaw kay ikog. Sagpaan ni. Mahuman ni o di na ko magtago-tago pa. Matod pa niya. Giisa ni Jamil ang dako kay niyang pad og nihana og sagpa. Nipiyong ang lalaki sa kahadlok pero imbis nga idayon ni Jamil og sagpa, wa niya buhata. Gipalingkod niya og tarong ang batanong lalaki og gipangutana. Asa man dero sa Jowly ha? Asa siya nagtago? Pangutana pa ni Jamil. Kuan, ambot asa basta human atong pagparigla na mo nimo, nagiyahay na may tago tungod sa kahadlok. At tuwa lang sa ila, basin kabaw yung ginikanan kay mahug na bayanin mo siya nga umagad. Tubag pa sa batang lalaki. Wa na masagpain ni Jamil ang ikaupat sa listahan. Naglungot-lungot si Jamil sa last nga pangan sa iyang papel. Jamil, doon na ako'y hangyo ni mo ba? Pwede ba nga pasayloon na lang ni mo si Jowly? Total, nahimo naman siyang bana ni Jane kung madayon na ilang kasal. Si Jane, wa na muli sa tua. Wa na ganiti kasayuran o madayon pa ba ilang kasal o di na ba? Matod ko pa sa kumbana. Saan ako pagpasaylo sa tao nga wa mga ipasaylo na ko, Divina? Isog pa nga tubag ni Jamil nako. Iya na po kong gisingkahan. Nahiubos na kay ko kay wa ko maanad nga maningka siya nako. Sa una malumanay kay tingog si Jamil. Pero wan dako na kay siya kausaban. Sayon na lang kunya og singhag. Pagkaugma niya na,
Sayo ko nga nilakaw para moadto sa balay sa akong lola para apason si Jane. Ug tuod man naabtan ako si Jane nga naginuktok. Ate, ayaw na lang gusto pahilabti ni kuya si Jowly. Siya ron naman sabog, di siya kapasaylo uy. Matud pa ni Jane. Hain man di si Jowly ron na uli na ba? Gikan man ko sa ilahan niya, dugay mga wa na kuno ni uli dito, kinahadlok ang Jamil. Tubag ko pa. Magtawagan na rin siya na ako ate. Naghilak ka nito last time nga nitawag. Kaya di siya musulti og asa siya nagtago-tago karong panahon na. Basta ningon si Jowly, madayon gyud daw ang among kasal. Tabangi ko tibi. Tabangi ko kahangyo kang kuya Jamil nga di na niyang hilabtan si Jowly para madayon ang among kasal. Kay next month na ba? Naghilak pa nga sulti ni Jane na ako. Sige ako'y bahala kang Jamil. Promise na ko nimo nga bisag ko sa pamitabo madayon gyud ang kasal ni Jowly. Matod ko pa kang Jane. Paguli na ko sa mua, ako na pud nga gi-open nga to kang Jamil ang about sa iyang pagpanimaos kang Jowly. Kinahanglan nga ipaubusan ni mong garbo Jamil. Kasluno na silang Jane. Dapat nitabang na si Jowly ang tao pagpangandam sa kasal pero kaya nagtago-tago kini tungod sa kahadlok nimo. Matod ko pa nga to sa kumbana. Ganong mahadlok man siya nako nga di man ako siya patyon. Ug way problema. Di man ko babag sa ilang kasal ni Jane pero sa di pa sila kaslun makatilaw sa siya sagpa na bali-bali at tubangan sa mga bisita. Dito ko nasinta Papa Joe. Pagkawa ba ni mo'y kaluoy? Kung magingon anak ka, pirmi, may pamulayas ko din sa tua. Biyaan ti ka nanginubra ka naman sa mga prinsipyo bulok. Matod ko pa. Suko na kay ko niyadto. Dali ko nga nang hipos sa mga sinina o makapugong si Jamil nako di ang ako siyang gilayasan. Niuli ko sa balay sa kong lola. Kauban na miniuhan ni Jane o gilayasan nako si Jamil. Merisin niya ate nanginubra na siya sa kaisog. Labaw pa siya Ginoo. Kung maningil og silot, may pamang Ginoo kay makapasaylo pa man. Matod pa ni Jane nako. Igo lang ko nga nang hupaw kaya nasakitan biya ko sa akong pagbiya niya. Kung wa mi matiguang, di ko kasuway og layas-layas. Wa pa ganay pila ka minutos nga nabot sa balay sa akong lola, gimingaw nako sa kumbana Papa Joe. Niduol si Jane nako gipuwap ang akong abaga. Ako man sa Ate Divina, gimingaw man sa kay ko ni Kuya Jamil kay pinangga biya ko niya. Kamunduha ang nagpadako nako. Si Kuya Jamil ang pagskwela nako. Nakonsensya pod baya ko nga wa gani ko mahuman ang akong kurso mas gipili pa nako si Jowly. Unsaon nga man ako tiyo nga nahigugma magukang Jowly. Nakigugma ay maminduha ate. Nakigugma ay mo? Mao din na nga naglinapaay mo sa kasagingan. Naunsa man ta mo Jane Wan lang yun mo kapangitag kwarto. Kisa man si amahan nga malipay sa imong gibuhat og ni Jowly. Tanawa karon di nakagubot na ta. Matod ko pa sa kumanghod. Sorry kay Ate Divina. Kung pwede pala na ako mabalik ang panghitabo, di ko musugot sa kasagingan. Saon man sa buhay nga abi man ako, di na makita kay ngit-ngit baya to. Di gyud maayo ang kasagingan. Labaw sa kasagbutan, pero saon man human naman. Kinilaging pasulabion ang kainit sa lawas, di na makanahon og tarong. Pagkagabi niya to Papa Joe, nagtapad mig higda si Jane padung na may matug diyang dunay naabot nga tao. Si Jamil ang naabot kay iya kong apason. Mamauli na ta sa to Divina. Di man ko makatug ug wa ko'y katanday. Matod pa ni Jamil nako nga nagpa-cute nako. Wa kay angay nga magpa-cute Jamil o makuy ko nimo. Basta mo saad ka nako nga di mo hilabtan si Jowly ning balik. Tubag pa nako niya. Di ko kapasalig lagi ana lagi. Bayrang gyapon niya ang gibuhat nako. Bayad 5 katahi niya nga ako nang dawat tungod sa pagpagdunggab diri nako kutsilyo. Unsa ano nagwa ko kalikay, basta no patay na ko karon. Matod pa ni Jamil. Og nisagpat po si Jane nga nangayag pakiluoy. Kuya, nangayo naman og pasaylo si Jowly nako. Nanawag siya nako nga naghilak. Gibasulan niya yung gibuhat nimo. Nainit lang siya atong orasa kay naatol man nga nakainom pod. Pero nagbasol naman siya siyang gibuhat. Matod pa ni Jane. Kung tinuod nga nagbasol siya Jane, patubang nga siya nako. Tubag pa ni Jamil. Na high blood na kung Jamil niya itong higayuna og ako na sa siyang giduol og itulisok. Hoy Jamil, di ko mukuyog nimo sa ato Pauli dito og maginusara ka. Sukad karon mag-iyahay na ta. Matod ko pa. Hoy ang abaga ni Jamil nga nitalikod. Wag yung kunikuyog niya. Og gipangatawanan jud nako. Og gibarugan nga di kumuli sa mua og di niya iubos ang iyang pride tungod lang kang Jane.
Kadlaw niya to pero wag yung ko nakatug. Lahi na nga akong kulba sa kong dughan. Murag nagbuto-buto ang akong nahuna, tuwa lang sa kong bana. Mao din gikulbaan kay ko. Wife instinct nga dunay daw tang nitabo sa imong mahal sa kinabuhi. Mga alas 3 sa kadlaw na niya to diyang dunay kasama sa gawas. Dunay nagpanawag sa kong pangan ang among silingan na nagbalita nako nga nasunog daw ang among balay. Unsa? Nasunog among balay nga naman? Kasi nagsunog. O gahay na akong bana. Asa si Jamil? Okay lang siya. Sunod-sunod ko pa nga pangutana tungod sa akong kakuyaw. Dali ko nga nidagan paingon sa among balay nga tuwa pa sa pikas baryo. Naglakaw lang ko sa guldagan kay wa pa may habal-habal niya itong orasa. Naghangos na ko nga naabot sa mua. Layo pagani ko nalantawan na nako ang dako kayong kayo nga nagdilaab. Ang among balay naog daw. Si Jamil naon sa kaha. Wala pa'y bumbero sa munapit diyan to Papa Joe. Ang bugtong ni tabang nagyud ang among mga silingan nga nagdalag baldi, kabo ug container. Sige sila og hakot sa tapad nga puso og ilang gitabangan og bubo pero bisag unsaon pa. Wa na gyud. Mapawong ang kayo. Padong na gyud maog daw among balay og diya sa kontubangan sa among balay si Jamil nga naghinan-aw na lang. Wa naman siya mahimo pa. Og daw na ang among balay. Nidagan ko niya og ako sige kakos. Salamat sa Ginoo nga okay ka Jamil. Matod ko pa nga naghilak pagtaman. Okay lang ko Divina, pero nga tong balay nga bunga sa tuang hinaguan og pagminahalay wala na. Nabo na tanan. Tubag pa niya nga katuluon pod ang luha sa iyang mga mata. Sige na lang ang importante nga buhi ka. Wa ka maunsa. Ngano di ay sa may hinungdan nga nasunog man ang atong balay. Pangutana pa nako niya. Si Perry nga adik-adik katong nabuang tungod sa Shabu. Kito pa ako nasagpaan ng nangulata o bata ba? Ni Baos di ay nako. Isunog ang atong balay. Tubag pa ni Jamil. Nadakpan na po dayon o gidala sa mga pulis sa lungsod pero bisag unsaon, wa na mi balay. Wa na mi mga gamit. Tapos sa lawas na lang ang nahabilin namo. Laing resulta na po sa katigas sa kumbana. Tungod sa kaisog nga moampo pa'y tigre na tumpawak mis kadaot. Dili kay siya ang napiktuhan lang. Hangtod nako. O nga mong pagpamuyo. Karon nga wala tayo balay Divina. Uli na lang si mong lola. Okay ra ko. Ako rin bahala. Nako. Pwede ko may gamayng barong-barong dari. Di sa tapad sa nasunugan na itong balay. Hinay pa ang asulti ni Jamil nako. Naunsa mo ka Jamil. Uy, lain naman kay kagkinaiya. Mag-iyahay tao. Mo na gusto ni mo? Pasagdan ti ka nga maginusara. Asa mo ka mo higda sa yuta? Matod pa nako niya. Padili-dili pa siya nga moadto sa balay sa kong lola pero gipugos gyud nako siya og dala. Tinuod, nga doon ako'y kay ubos niya pero mahal kay nako si Jamil. Pag-abot na mo sa balay ni lola, sekretong nakikstorya si Jane nako. Ate, saan malin na nga na, kuyawan, saan man ako niti nga, naman si Kuya Jamil dari makabantay na siya sa kong mga lihok. Di na gyud madayon na mong kasalaan iti. Matod pa ni Jane. Di lagi ko musugot, anak Jane, ako'y bahala. Buhaton akong tanan nga madayon ang kasal ninyo ni Jolie. Gipasaligan ako, wigsuon, og bisag ko sa may tabo. Tuloy ang kasal. Next week na ba may tabo? Ang problema kay wa pa may masayod usaon ni Jamil pagpasabot para di niya gubto ng kasal. Kuya Jamil, sunod adlaw na ba ang akong kasal? Muhangyo lang ko ni mo nga ayaw na lang yung gilabti si Jolie. Kauliun na kaito siya pero mahadlok siya nimo. Hangyo pa ni Jane. Angay giya pong bayaran niya ang gibuhat nako. 25 katahi. Ang samad nako tungod siya pagdunggab nako. Grabe po ang iyang pagpakauaw nako diri sa tong lugar. Tubag pa ni Jamil. Di nagyun magpabangbang ang kumbana. Wag yun lay makasumpo sa iyang prinsipyong bulok. Ako lang. Mugibap na unta si Jane. Di na lang kuno niya idayon ang kasal pero wa ko musugot. Og tuod man Papa John niabot ang adlaw silang kasal ni Jolie. Nagkanakayo ko nga nadunggan nga mga tabi-tabi sa gawas nga mas excited pa kung si may tabo ni Jolie sa mga kamot ni Jamil. Feeling nila nga mura silang nagatang og eksena sa pelikula. Mas excited pa sila nga makulutahan ni Jamil si Jolie kaysa kasal mismo ni Jane ug Jolie. Wa na ko may mutang samtang naglingkod ko sa mong silong. Doon na ako'y plano unsaon si Jamil pero wa pa ko'y sure mo lampos ba. Ang balay din sa kong lola Papa Jodos Andanas. Hinimo sa panahon pa sa Katsila pero gisigian pa og renovate. Siminto na ang silong, sahog og bungbong pero ang taas kay ginama sa kahoy.
tabla ang bongbong o tabla sab ang jealousy nga bintana. Human ako nakuha ang importanteng gamit para niya ng adlawan, igawas ko sa pultahan o gikandaduhan nako sa balay. Ang duha ka pultahan, duha ka bintana, ligon kayo o gituyo gyud nako palit tong dakong kandena o kandado. Bisan og sa kakusgan ni Jamil, sigurado ko nga di niya maguba ang pultahan o bisan pa og bintana pa kay rihas ang puthaw sa bintana sa silong. Waday ko mulakaw, nagpaniid ko sa gawas hangtod nga nakabantay si Jamil nga gisiradaan nako siya. Piniriso na siya. Sud sa maong pamaagi di na siya makasamok-samok sa kasal ni Jane ug Jowly. Nadungog na nako ang kalandras nga kasaba. Gigango-gango ni Jamil ang pultahan nga di gyud maabli. Nagpanawag na pud siya sa kumpangaan. Isog na kay ni og tingog niya to Papa Joe. Wa na ko makagwanta og napaduol ko sa pultahan og nisyagit. Jamil, pasaylo ako. Di gyud ta na ko ni buhaton kung mosabot pa lang ka. Wa na ko ilay maunaan pa para di ka makasamok sa kasal. Sagdi lang good, pag-relax lang diha. Iniguman sa kasal, ablihan lagi ti ka. Matod ko pa niya. Pero suko kay siya. Nadungog na ko ang pagkalabog niya sa mga gamit sa sud. Niya taod-taod, nisaka sa ibabaw. Motiwan ako damahang ayang buhaton. Nisaka si Jamil sa second floor o gilangkat ang mga tabla sa jealousy. Kusgan gyud. Mao nga nalangkat gyud niya ang tanan. Jamil, imo man nagiguba ang bintana oy. Unsa may plano nimo? Moamba ka diri nga purti gyud anang habuga? Syagit ko pa nanto niya. Pero mao'y paghuman na kog sulti nga moambak siya, kalit lang nga nihagba si Jamil sa ubos og niambak gyud siya Papa Joe. Nakuyawan kay ko og naunsa siya. Nagagaray man gud siya og doon na pagani mga dugo ang iyang braso ug batiis. Dali na ko siyang giduol og gitabang. Nagsyagit na sa kasakit si Jamil. Kimurog na balian siya og bukog Papa Joe. Nabuang na jud ka Jamil. Uy, nganom gud in taon nga niambak man ka sa bintana. Nga kahabog ana. Sige daron ti ka ospital. Ato ta sa lungsod karon dayon. Matod ko pa niya. Gidala na ko si Jamil sa hospital ug itabang raman pud siya dayon. Gi-x-rayhan siya, ang resulta dunay dislocation ang duha niya ka bukton. Unya sprain siyang tiil. Giunungan ako si Jamil kay ako siyang bana. Mahal na ko siya. Bisan pa og lahi kay siya kinaiya. Bisan pa og isog og init og ulo. Og di gyud pa utang sa away. Taod-taod doon na siya gisulti na ako. Unsang orasan na Divina? Pangutana pa niya. Alauna na oy. Mubo ko pang tubag. Mo ba? Sige tabangi ko diribi. Kuhaan ni mga nakakabits kong lawas. Lalay ko. Sugo pa niya na ako. Ha? Ngano man? Asa makapaduong Jamil? Ditubag ko niya Papa Joe. Asa pa? Sa simbahan. Makaabot pa ta. Hapit na magsugod ang kasal. Matod pa ni Jamil. Unsa? Bisan na piang nagkabali-bali na imong bukton man ni Maus lang gihapon kasi imong una-una. Singag ko pa niya. Kay wa nagyud ko makapugong sa akong gibati. Nakahilak nagyud ko sa akong kalagot niyan to Papa Joe. Ikaw sa Divina ba? Dritso-dritso po ka. Trapuhin na imong luha oy. Bati kita naon nga matin tas kasal nga nagkampat nimong make-up. Napahunong yun ko niya to Papa Joe. Tungod sa kalit nga pagbali sa hangin. Yes, naka-make-up na dahi ko daan Papa Joe. Kaya paduong nabilagi ko sa kasal ni Jane. Ang buot mong ipasabot nga, di mo hilabtan si Jowly. Pangutana pa, nako niya. Dili na lang, saan man ako nga napiang naman ko. Sakit na mga kanya ilihok akong bukton. Saan man ako pagsagpa niya. Ay, salamat in taon gidungog sa Ginoo nga akong pag-ampo. Nalipay kay ko Jamil. Sige ta na, manggawas na ta dinhi kay kaya man kaani mo, makaabot pa ta sa kasal. Og tuod man Papa Joe, sakto gyud nga nitukar ang piano para mapaso ang kaslunon padung sa altar mao'y pagabot namon duha ni Jamil. Wa dayon sila makalihok hangtod si Jane nisiga ang mga mata sa kahadlok. Hasta mga tao nga diha naginamhinam og unsay sunod may tabo. Pagkakita ni Jowly namo, nagpanuko ni og duol kang Jamil unya niluhod nga nangaypasaylo. Pasaylo ako Kuya Jamil. Di ang akong aping o. Kuya, sagpa ako. Kutob sa imong gusto. Pagtagbaw na lang kuya. Para mahuman na ni tanan og makasal namin ni Jane. Matud pa ni Jowly. Nabuang ka? Wa kita nga nakabrace mga kong bukton. Saan na ako pagkulatan ni mo? Lakaw na balik to sa altar ka. Wala ko'y planong bawsan ka. Nialang mi sa Ate Divina ni mo para makatambong siyong kasal. Tubag pa ni Jamil Papa Joe. Ug mao to Papa Joe na dayon gyud ang kasal ni Jane ug Jowly nga way kasamok nga nitabo. Human sa pila ka adlaw naulian na si Jamil.
ug dako kay ko pasalamat kay di ra ang bali ang natarong hangtod na ang iyang batasan. Nilaylo na siya siyang kaisog. Niresign na po siya siyang pagkabarangay tanod kay mo focus na lang siya diri kanako. Ako na lang hutdon ang nahabilin akong oras ning kalibutanan di Mon Divina. Daghan kay ko gisayangan tungod sa akong kaisog. Hasta ikaw hapit ka mawaan na ako, hapit sa ko mamatay. Mahal kit ikaw eh. Di pa ko gusto nga mamatay og sayo kay sigurado ko nga maminyo kag lain ug may tabo na magkunnar gyud akong kag balikan gyud mo sa kalibutan ug kung natahon gyud na akong imong bana-banang bag-o. Igon lang ko nga nipahiyom Papa Joe. Happy ko tungod kay nausab na siya. Ug tungod niya to nagpuyo mi nga malinawon ug wa nay daghang kontras palibot. Mas nindot gyud nga wa tay kaaway. Papa Joe, daghang salamat sa imong pagbasa sa kong kaagi. Manghinaot ko nga tagaan pa ka og may lawas ug makabasa pa kag pirmi sa nagalain-laing kaagi sa imong mga letter senders. Dinhi na lang kutob imong magtatampo Divina.